Hello everyone! Welcome back to AlexSub channel. It's another day in AlexSub Engineering Department, so it's another tutorial. Today, tuturuan ko kayo kung paano ang two-way communication ng dalawang ESP32 gamit ang MPU6050 at HCSR04 sensors. So, sobrang simple lang ito at perfect para sa mga beginners. So, let's get started. First, ano nga ba ang goal natin? So, meron tayong device A. Ito yung sender na may nakakonect na MPU6050. Then, itong device B, ito naman yung receiver na may nakakonect na HCSR04. So, si sender, magpapadala ng data ng acceleration. Si receiver naman tatanggap tapos magbibigay pabalik ng distance galing sa ultrasonic sensor. Ang tawag natin dito ay two-way communication gamit ang ESP-NOW protocol ng ESP32. So, ano nga ba ang mga materials na kailangan natin? We need 2 ESP32 boards, 1 MPU6050 sensor, 1 HCSR04 ultrasonic sensor, jumper wires, breadboard, and USB cables. Of course, kailangan din natin ng Arduino IDE installed. Now, punta naman tayo sa ating wiring diagram. So, let's start sa sender, yung may MPU6050. So, we connect the VCC ng MPU6050 sa 3.3 volts ng ESP32. Then, we connect the ground ng MPU6050 sa ground ng ESP32. Connect the SCL sa GPIO22 ng ESP32. And connect the SDA sa GPIO21 ng ESP32. So, simple lang siya, standard I2C connection. Next, punta naman tayo sa wiring for receiver, which is the HCSR04 plus the ESP32. So first, we connect the VCC ng HCSR04 sa 5 volts ng ESP32. We connect the ground sa ground ng ESP32. And we connect the trig sa GPIO12 ng ESP32. And connect the echo sa GPIO13 ng ESP32. Both ESP32 boards powered via USB cable papunta sa laptop or PC natin. Walang battery needed kung sa development or testing phase lang tayo. Now, punta naman tayo sa code. Before we start coding, let's install everything we need. Since ang gagamitin natin ay ESP32, kailangan muna natin itong iset up sa Arduino IDE. So, open Arduino IDE, pumunta sa File, Preferences. Sa Additional Boards Manager URLs, i-paste ang link na ito. Then, i-click ang OK. Pumunta sa Tools, Board, Boards Manager. I-search ang ESP32 at i-click ang Install. Kapag natapos na, installed na ang ESP32 board sa inyong Arduino IDE. Now, let's install required libraries. Hindi mo na kailangang i-install ang ESP-NOW.h, Wi-Fi.h at Wire.h dahil built-in na sila sa ESP32 board package. Ang kailangan na lang nating i-install ay MPU6050 library. Ito ang gagamitin natin para sa motion data ng sensor. Pumunta sa Sketch, Include Library, Manage Libraries, lalabas ang Library Manager window. Sa search bar, i-type ang MPU6050, hanapin ang tamang library tapos i-click ang Install. Then, let's also install the Nuping library. Ito naman ang gagamitin natin para sa HCSR04 ultrasonic sensor sa receiver. Ngayon, complete na ang setup natin. Pwede na tayo mag-start sa code discussion para sa two-way communication. Una, kunin muna natin ang MAC address ng ating receiver.
So kapag mag-EESP now tayo, kailangan alam ng sender kung sino ang papadalhan at yun yung receiver's MAC address. Kapag two-way communication naman ang gagawin mo, kailangan pareho nilang alam ang MAC address ng isa't isa. So here's the code to get the MAC address. So una, nag-include tayo ng wifi.h para magamit natin yung Wi-Fi functions. Sa setup function, inon natin ang serial monitor gamit ang serial.begin 115,200. Then, we have the Wi-Fi.mode, Wi-Fi station. Ito ang nagsiset sa ESP32 bilang station mode para mailabas yung tamang MAC. Tapos, gamit ang Wi-Fi.MAC address, ipiprint natin ang MAC address. Then, i-upload mo lang ito sa ESP32. Buksan ang serial monitor sa 115,200 baud rate at makikita mo ang output. Then, ito yung ating MAC address. Then, ikakopy mo lang yan. Yan ang gagamitin mo sa sender code kung ang ESP na ito ay receiver. Now, let's proceed to our sender code. First, si sender magbabasa ng acceleration from MPU 6050 at magsasend sa receiver. So, ito yung mga libraries na kailangan natin. We have the wire for I2C communication, ESP-NOW para sa wireless, Wi-Fi library, at MPU 6050 library. Then, magre-create tayo ng object ng MPU 6050 para makausap natin siya. Next, magre-create din tayo ng isang struct, parang box kung saan natin ilalagay ang XYZ acceleration values. Then, sa setup, pinubuksan natin ang serial monitor. Sinisigurado natin na ang Wi-Fi ng ESP32 ay nasa station mode at nakadisconnect para walang abala sa wireless communication. Dito naman natin sineset up ang ESP-NOW. So, ESP-NOW initialize, start ng ESP-NOW. Then, add peer, ito naman yung kung sino yung kakausapin natin. Then, register callback para makita natin kung successful agad or kung successful ang pag-send. Then, we have the wire.begin and MPU initialize. Then, sinisimulan natin dito ang communication ng MPU 6050. Then, sa loop naman, kinukuha natin ang accelerometer data. Sinesend natin every second papunta sa receiver. And that's all para sa sender code. Punta naman tayo ngayon sa receiver code. Ngayon naman, sa receiver, siya ang tatanggap ng data tapos susukatin ang distance gamit ang HCSR04 at magsasend pabalik ng distance sa sender. So, same libraries pero this time may new pin para sa ultrasonic sensor. Next, define kung saan nakakabit ang trigger at echo pins. Then, dalawang box ang ginawa natin, isa para sa acceleration data, isa para sa distance na ipapadala pabalik. Then, kapag may dumating na data or acceleration, kukunan natin yon tapos susukatin ang distance gamit sa HCSR04 at isasend natin pabalik. Then again, same setup. We have the serial monitor, station mode, start ng ESP-NOW, at register ng receive callback. Then sa loop, wala tayong gagawin. Hintay lang siya ng incoming message. And then, kung tapos na kayo sa coding, i-upload nyo na ang dalawang code sa ating dalawang ESP32. So let's go to testing. So as you can see in our serial monitor, si sender magpapadala ng XYZ accelerometer data. Then, si receiver magpapakita ng acceleration sa serial monitor. Tapos, si receiver kukuha ng distance gamit ang ultrasonic sensor at ibabalik sa sender.
And si sender naman, makikita mo naman na nakakatanggap siya ng distance data. And that's it guys. Ang dali lang, di ba? Ganun lang kung paano mag-set up ng two-way communication ng ESP32 gamit ang ESP Now at sensors like MPU6050 and HCSR04. So kung may natutunan kayo today, don't forget to like and subscribe. And comment down below kung may question kayo. So thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye!